I move that we vote on for the approval of the substitute bill. Ganun-ganun na lang binaba ng House Committee on Justice ang age of criminal liability sa edad na 9 na taon. Walang siyentipikong pag-aaral, walang konsultasyon sa mga ekspertong psychologist, basta lang. Bakit pa tayo magugulat, di ba? Ngayon, dapat pala ngayon, gwagwardyahan ko na kayo. Talagang mahigpit ako. At sabi nga nila, pumapatay daw ako ng tao. Talagang pumapatay ako ng tao. Kampanya pa lang nasa plataforma niya na ito. At nung siga pa si Speaker Alvarez, nagbanta rin siya sa lahat ng mambabatas na ang kukontra raw mag-resign na. First day pa lang ng Duterte admin, June 30, 2016, nag-file na agad si Victoria Yap ng Tarlac ng House Bill No. 505. Sa dinami-dami ng problema ng Pilipinas, hindi mo minsan mapigilang questionin ang timing ng pagpasa nito sa committee level. Mukhang may nagpapalakas ata sa Malacanang, ha? Pangunahing dahilan, ginagamit daw ng mga bata ang sindikato. Bakit hindi na lang habulin ang sindikato? Biktima na nga ang bata, bibiktimahin mo ulit. Yan yung logic, di ba? Parang gumagamit din ng cellphone ng mga kriminal, di ba? Bakit hindi na rin natin pagbawal ang paggamit ng cellphone? Pag nakulong ang bata, maghahanap lang yan ng bagong gagamiting bata. Sigurado naman, ang batang ginagamit lang ang mapapahamak. Hindi naman talaga yung mga boss. Sa Pilipinas, mga small time lang naman ang nadadali. At bakit ba init na init tayong pabatayin ang pwedeng ituring na kriminal? Napaka-efficient at napaka-fair pa naman ng justice system na Pilipinas. Patas na patas. Bakit pa ba tayo maghihintay ng 9 anyos? Siguro dapat si Milya pa lang hulihin na natin para di na makapaminsala. Nakita na natin kung ano nangyayari pag pinaghalo natin ang mga bata sa kulungan ng matanda. Dapat ipapanood sa mga kongresista itong dokumentaryong bunso ni Ditzi Carolino at Nana Boksani. Pero wag ka, may mga bansa sa mundo na mas mababa pa sa 9 years old ang minimum age of criminal responsibility. Yung iba pa nga, 7. Gaya ng India, Pakistan, Bangladesh at Nigeria, ang Scotland, 8 years. Pero would you believe, ang Estados Unidos, walang minimum kahit anong edad pwedeng ikalaboso. Ang tanong, ba't parang uso yata ngayon sa mundo ang ikalaboso ang mga bata? Lalo na yung mga anak ng mga illegal immigrants sa US. Ay nako, talagang napakaraming kontradiksyon sa kulturang Pilipino. Diba? Ang hilig nating i-quote, kabataan, pag-asa ng bayan, kuno-kuno. Pero 9 years old, na nagnakaw lang dilata dahil sa gutom, pwedeng makakulong. 90 pataas at nagnakaw ng milyon-milyon, di pwede. Humanitarian reason. Sabi dati ng isang African proverb na naging title ng libro ni Hillary Clinton, "It takes a village to raise a child." Totoo naman, hindi lang mga magulang kundi iba't ibang tao, sari-saring sangay ng komunidad ang responsable sa pagpapalaki sa ating mga anak. Ganon din, hindi lang isang tao kundi buong lipunan ang magpapatapon sa mga minor de edad sa kalaboso. It takes a village to raise a child. It takes a village to jail a child. Oy, nagpapahayag lang ng opinyon, ha? Bilang isang mamamayan, free speech and respect to all. Tol, huwag troll.